Uli po, isang magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Narito po tayo muli upang magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi po ng Mateo 6:33, Seek ye first thy kingdom of God and all its righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ano po? So, sa talata pong ito, makikita po natin yung kondisyon ng ating paglapit o paghingi ng biyaya mula sa ating Panginoon. Ang biyaya po ng Diyos ay available sa atin araw-araw. Pagkagising pa lamang po natin sa umaga, nararanasan na po natin ang biyaya na nanggagaling sa Diyos. Ang hangin, ang hininga na ipinagkaloob sa atin, na isang malaking biyaya na po ito na tayo ay magising. Dapat po natin ipagpasalamat ito sa Panginoon. Ano man po yung ating sitwasyon, ano man po yung ating mga kalagayan, problema man yan o nasa panahon man tayo ng pagsubok, dapat po natin ipagpasalamat ito. Doon po sa ating talata na ating nabasa, ngunit higit sa lahat, pag sumakita ninyo na kayo pagharian ng Diyos. Ito po ang kondisyon ng Diyos, sa ating mga tao. Ang kondisyon ng Diyos na ating pagsumikapan na ang kalooban ng Diyos ay maghari sa atin. Pag yung kalooban ang pinag-uusapan po natin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban po ng Diyos ay naroroon po sa kanyang salita. Ibig sabihin, the will of God sa ating buhay ang dapat po nating gawin. Ang dapat po na mamayani sa ating buhay ay yung pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ang isang tao na sumusunod sa mga ipinag-uutos at kautusan ng Diyos ay namumuhay sa katuwiran. Ang isang tao na sa kanyang buhay, ang aim, ang goal niya ay makasunod sa Diyos, ay naroroon po yung nabubuhay siya sa kalooban ng Diyos. At maganda po ang sinabi doon sa sumunod na talata. At ang lahat ng bagay, and all of these things shall be added unto you. Lahat ng ito ng ating pangangailangan ay daragdag niya sa atin. Kapatid, kung hindi po tayo nabubuhay sa kalooban ng Diyos, hindi po natin mararanasan yung kapayapaan, yung presensya ng Diyos sa ating buhay, wala po tayong kapayapaan. Sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Hindi naman po mahirap sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Basta tayo po ay totally surrender natin yung ating buhay sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos, ang siya na pong manguna sa ating buhay. Sabi nga po, hayaan natin ang Diyos ang maging sentro ng ating buhay. Muli po, yun po yung talata na nagpapalakas sa atin. Pagsumikapan po natin na tayo pagharian ng Diyos sa Mateo 6:33, at ang lahat ng bagay ipagkakaloob niya sa atin. Kapatid, masarap pong mabuhay na nasa kalooban ng Diyos, mapayapa, matiwasay ang ating pamumuhay, at naroon po tayo sa kanyang kalooban. So salamat po sa oras na ito, sa inyong pakikinig at panonood ng ating Facebook. Pagpalain po tayo ng Panginoon at happy lang po tayo mag-serve sa ating Lord. Thank you po. God bless you.